Fairy's point of view. Cheers! Alak pa! Woo! Sigaw ko habang nakataas ang braso at may hawak na baso na may lamang alak. Fairy, lasing ka na! Umuwi na tayo! Sambit naman ni Karina, ang best friend ko. Hindi! Ayokong umuwi! Hindi ako uuwi hanggat may malay ako. Hanggat hindi ko nakakalimutan ang nangyari ngayong araw. Kasalukuyan kaming nasa bar ni Katrina. Inaya ko siya rito dahil gusto kong makalimot. Gusto kong makalimutan na yung boyfriend ko'y biglang ikakasal sa ate ko dahil nabuntis niya ito. Matagal na pala nila akong niloloko. Ipinatong ko ang baso sa mesa at natawa. Kahit ramdam kong mabigat na ang dibdib ko. Parang kahit gaano kalakas ang tugtog sa bar, mas malakas pa rin yung pumutok na balita kanina. Tapos parang naging akong kontrabida sa buhay nila. Fairy! Umupo si Katrina sa tabi ko at dahan-dahang inabot ang baso ko. Hindi ka naman makakalimot sa ganitong paraan. Paano, Kat? Napalakas ang boses ko. Ramdam kong pag-init ng sulok ng mga mata ko. Paano ako makakalimot kung nakikita ko pa rin yung mga mukha nila? Yung pag-amin nila na matagal na nila akong niloloko. Napailing ako habang tumatawa. Grabe, no? Ako pa yung huli sa lahat ng nakaalam. Ako pa talaga. Hinila ko ulit yung baso pero mabilis na tinago ni Katrina sa likod niya. Hoy! Ibalik mo nga! Hindi! Matigas na sabi niya. Fairy, tama na. Ayoko na makita kang sinasaktan mo sarili mo. Napahinto ako. Iniyuko ko ang ulo ko at pinipigilang hindi humikbi. Pero ang katawan ko hindi nakinig. Unti-unti nang tumulo ang luha ko. Isa-isa. Hanggang tuluyan na itong bumuhos. Kat, bakit ganoon? Bakas na sa boses ko ang paos. Mahal ko sila pareho eh. Pero bakit ako yung iniwan? Bakit ako yung niloko? Bakit ako yung pinili nilang saktan? Hinaplos ni Katrina ang likod ko. Fairy, bulong niya. Hindi mo sila deserve, kahit isa sa kanila. Napairap ako. Kung ganun, sino bang deserving para sa akin? Tanong ko. Napataas naman ang kilay ko habang unti-unting sumisilay ang ngiti sa labi ni Katrina. Halata mong may binabalak. Minsan naiisip kong mas delikado pa siya kesa sa alak. Ganito na lang. Anya sabay lapit ng mukha niya sa akin na parang may sikretong sasabihin. Para mas may thrill, maglaro tayo. Dagdag niya. Nako, Kat. Napangiwi ako. Ayoko na mga laro mo. Lagi akong talor yan eh. Hindi. Promise, madali lang to. Nakangiti siya ng maloko. Yung tipong ngiting alam mong may kalokohan kang papasukin. Since ayaw mo namang umuwi, kung sinong lalaki ang papasok sa entrance ngayon, itinuro niyang pintuan ng bar kung saan may ilaw na nagfa-flash. Ay halikan mo. Napasinghap ako. Ha? Kat? Ano ka ba? Shh! Tinakpan niyang bibig ko gamit ang daliri. Fairy, pakinggan mo ko. Kapag hindi mo nagawa, uuwi na tayo. Ngayon na. As in right now. Tumaas ang isang kilay niya na parang tinutukso ako. At kapag ginawa ko? Tanong ko kahit ramdam kong kumakabog na ang dibdib ko. Then, we will stay here until dawn. Mas lalo pa siyang ngumiti. Ano? Deal? Tumingin ako sa entrance. Sa bawat pag-ikot ng ilaw, tila lumalabo ang paligid. Lasing na ako, nasasaktan at puno ng inis. Hindi ko alam kung magandang ideya ba ito o dagdag problema lang. Pero ayokong umuwi. Ayokong harapin ang katahimikan ng kwarto ko habang sila'y parang walang sinasaktang tao. Deal, sagot ko sabay abot ng kamay ko para i-shake hands siya. Nang magdikit ang mga palad namin, napahalakhak pa si Katrina. This is gonna be fun! At saka biglang bumukas ang entrance. Pagbukas ng pinto, agad akong napatuwid ng upo. Sobrang gwapo. As in parang artista na makalaglag panty. Matipuno ang katawan niya. Yung tipong kahit naka-plain white shirt lang, halatang hulma ang dibdib at braso. Matangkad, broad shoulders,
at may maamong mukha na parang galing sa magazine cover. Pero ang pinaka nakapagpatigil sa hininga ko, yung karisma. Yung tipong pagpasok niya pa lang, para bang lahat ng ilaw sa bar ay nakatutok na sa kanya. Parang biglang umingay ang paligid pero siya lang naririnig ko. Makinis ang balat, itim ang buhok na bahagyang magulo, at mga matang malamlam. Holy! Bulong ni Katrina habang napapanganga rin. Fairy, jackpot ka, day! Ako naman, hindi makakilos. Para akong tinanggalan ng hangin at tila na walang pagkalasing ko. Ayun na! Mahinang bulong ni Kat, parang nanunukso. Unang lalaking pumasok sa entrance ngayon. You know the rule, girl. Pero hindi ko siya marinig na maayos. Sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko. Naglakad ang lalaki papasok. Dumiretso siya sa counter pero bago pa siya tuluyang makalampas, ay sandaling tumingin siya sa direksyon namin. At doon ko nakita ng mas malapitan ang mga mata niya. Fairy! Bulong ni Katrina. Bahagyang tinutulak ang braso ko. Lakad na! Baka mawala pa yun sa paningin natin. At sa gitna ng lakas ng tugtog, amoy ng alak at tibok ng puso kong nagwawala, nagpa siya kong tumayo. Lalapit ako. Pero hindi ko alam kung kaya ko ba siyang halikan o kung kaya kong tumingin sa kanya nang hindi ako matutunaw. Muli kong kinuha ang baso sa harapan ko. Kahit kanina pa akong pinagbabawalan ni Katrina. Isang lagok lang ng mabilis. Pampalakas ng loob. Okay, bulong ko. Sabay pinunasan ng bibig ko. Game na to! Go, Fairy! Excited na hiyaw ni Kat. Halos nanginginig na sa saya. Kaya mo yan! Hindi ko alam kung kaya ko nga ba. Pero ang mga paa ko, kusa nang gumalaw. Parang lumulutang ako habang naglalakad papunta sa kanya. Hindi ko marinig ang tugtog. Hindi ko naramdam ang mga tao. Para bang naging biglang slow motion ng lahat. At siya lang ang center of attraction ko. Nakasandal siya sa bar. May hawak na basong may malamig na inumin. Saktong paglapit ko, napatingin siya sa akin. Hi! Halos hindi ko marinig ang sarili ko. Ganun kahina ang boses ko. Tumingin siya sa akin at bahagyang ikinilig ang ulo. Parang nagtataka kung sino ba ako. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. At bago pa ako maunahan ng hiya, pumikit ako sandali at humugot ng lakas ng loob na hindi ko alam na meron pala ako. Bahala na si Batman. Bulong ko sa sarili. At sa isang iglap, isinubsob kong sarili ko palapit. At inginuso na ang labi ko. Ngunit hindi pa umaabot ang labi ko sa kanya nang bigla niyang hawakan ang bewang ko. Bahagyang ngumisi. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Bulong niya. Lalong nanigas ang tuhod ko. Hindi ko alam kung dahil sa boses niya o dahil bigla akong natakot sa kung anong posibleng mangyari pagkatapos nito. Pero single na ako. Wala na akong dapat na isipin pa. Malaya na akong gawin ang gusto ko na walang iniisip na nobyo. Kaya't bakit hindi? Kaya nga ako narito sa bar, para makalimot, para kahit minsan ako naman ang pumili ng sarili ko. At kung ang lalaking nasa harapan ko, itong sobrang gwapo, matipunot may karismang halos makakapanlambot sa tuhod ko ang makakatulong para doon, then so be it! Huminga ako ng malalim. Sigurado ako, sabi ko, diretso sa mga mata niya. Nag-iba ang ekspresyon niya. Parang nagulat na hindi niya inaasahan ang sagot ko. Tapos mabagal na umangat ang sulok ng labi niya, na para bang namangha siya sa sinabi ko. Okay. Halos pabulong niyang sambit sa tenga ko. Kung sigurado ka, then come here. Bahagya niya akong hinila ng mas palapit. Napakapit ako sa dibdib niya. Matigas yun, mainit at halos hindi ako makahinga. At sa distansyang ilang pulgada na lang inaramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Slowly, he leaned in. At bago pa magdikit ang mga labi namin narinig ko pa sa likod ko si Katrina. Fairy! Go girl! Halos matawa ko pero wala na. Fully committed na ako. I closed the distance. At sa isang iglap, nagtagpo ang mga labi namin. At hindi ko maintindihan pero sa halik na yun para akong nalunod at tuluyang nakalimutan ng sakit na nararamdaman ko nung araw na iyon. Kinabukasan ay ramdam ko agad ang pagsakit ng ulo ko.
Para akong kinakatok mula sa loob ng bungo ko. Napapikit pa ako, maasang panaginip lang ang lahat. Nang bigla kong maramdaman na may brasong nakayakap pala sa bewang ko. Matigas, mainit, malaki. It's definitely not Katrina. Napadilat ako at dahan-dahang lumingon. At nang makita ko kung sinong nakayakap sa akin ay napasigaw ako ng bongga. Ah! Sino ka? Sigaw ko sabay talon mula sa kama. Ah! Shit! Sabay higa kong muli dahil napagtanto kong wala akong kahit na anong saplot. Napalapat ako ulit sa kama. Saka ko tinakpan ang sarili ng kumot at halos maiyak na sa hiya. Ang lalaki naman ay tila walang paki sa nangyari. Pupungas-pungas pa ito ng mga mata't nag-inat pa. What the heck? You don't remember? Tanong niya na may halong pilyong ngiti. Kaloka, kung inaakit niya ako, effective na effective. Nanayo ang lalamunan ko. Hindi ko sure kung dahil ba yun sa hiya o dahil naalala ko ang halik kagabi. Sino ka nga ba ulit? Nauutal kong tanong at kumapit palalo sa kumot. Bahagya siyang tumawa. Damn, you were wild last night. Umupo siya't nakahubad pa rin ng pang-itaas. Lumapit siya ng konti. Nakasandal ang siko niya sa kama at tumingin ng diretsyo sa mga mata ko. I'm Ace, sabi niya. Ako lang naman yung hinalikan mo. Then, ikaw yung humila sa akin palabas ng bar. My soul left the world. Ako? Ang humila sa kanya? Ako ang nagaya? Halos hindi makapaniwalang tanong sa isip ko. Don't worry, dagdag niya habang nakangiti. You wanted a distraction? And trust me, sweetheart. Bahagya siyang yumuko. Mas lumapit. You made sure you got it. At doon ko naramdaman ang pag-init ng mukha ko. Hindi dahil sa hiya kung hindi dahil sa kung papaano niya akong tinitingnan. Pero wala akong maalala kagabi. Sambit ko. Kumapit ako sa kumot ng mas mahigpit. Pilit kong pinipigilan ang paglaganap ng kabat hiya sa buong katawan ko. Okay, Fairy, think. Ano bang ginawa mo kagabi? Pero ang utak ko, blanko, as in wala. Para bang na-format ako bago ako matulog? Pinikit ko ang mga mata ko at pilit binabalikan ang mga pangyayari. I kissed him and I told him to get a place. And then, the magic happened. Shit! Mahina akong sambit habang nakapikit. Napakagat ako sa ibabang labi ko. OMG! Ako ba ang... You were the one who kissed me first. Pagsingit ni Ace na parabang nababasa ang utak ko. You climbed on top of me first. And you didn't exactly hold back. Para akong sinampal ng 10 tao sa ginawa kong kahihiyan. Gising na gising akong bigla. Hindi ko alam kung sisigaw ako o tatakbo palabas ng bintana. Ako? Ako talaga? Bulungkot na papa-face palm pa. Ace chuckled. Sweetheart, dahan-dahan siyang tumayo. Umupo ng malapit sa akin. If you're worried and you think na may ginawa kong ayaw mo, don't. Hinagod niyang pisngi ko gamit ang hinlalaki. Mabagal at nakakapanghina. Napalunok ako. Ha? Bakit? Kasi kagabi, lumapit pa siya. Halos magdikit na ang labi namin. Ikaw ang may hawak ng manibela. Napakagat ako sa labi ko. Hindi ko alam kung hiya, kilig, o takot sa sarili kong ginawa. Shit! Mahina akong sabi. Ano bang ginawa ko? Ace leaned back a bit, nakangiting parang devil in human form. Well, if you really want a full recap, he bit his lower lip slightly. Gusto mo bang ikwento ko lahat? In detail? Huwag na! Mabilis kong sabi habang tinatakpan ng 2 tenga ko. Sanay ka naman sa ganito, no? One night stand lang tapos wala na. Like nothing happened. Imbis na ma-offend ay napailing siya't natawa. We're married, so it's not a one night stand. Tumigil ang mundo ko. Ha? Napamulagat ako na parang nag-short circuit ang utak ko. Kasal tayo? Paano nangyari yun?
Sumeryoso siyang bigla't walang kahit na anong bahid ng biro sa mukha niya. As in totoong kasal. Legal. Sambit niya. Nalukot ang mukha ko. Ha? Paano? Before we got here, patuloy niya. Tinanong mo ko kung may kakilala akong pwedeng magkasal sa atin. Para bago kita makuha, at least naman kasal tayo. And so, sabay taas niya ng balikat na parang simpleng-simple lang. I called my friend. Mayor siya so he has the power para basbasan tayo. Tapos, the rest, you know. Hindi ko alam kung iiyak ba ako, tatawa o magpapakamatay sa hiya. And just one day, ang daming nangyari sa buhay ko. Literal na buong buhay ko ay binago ng isang gabi. Ano ba tong pinasok ko? Halos pasigaw kong sambit habang tinatakpan ang mukha ko. Naramdaman kong nanginginig ang kamay ko sa sobrang gulat, hiya at takot. Pero si Ace ay kalmado lang, parang wala lang. At mas lalo pa siyang napasmirk habang tinitingnan akong halos maiyak na. Well, dahan-dahan niyang sabi at nakahilig pa rin sa headboard. We can extend our honeymoon. Ace! Pasigaw kong putol. Humagalpak siya ng tawa na para bang pinagtitripan ako. Sweetheart! Seryoso niyang sabi matapos niyang tumawa. You asked for it. You pushed for it. You wanted it. And you were very... Okay, tama na. Hinagis ko sa kanyang unan. Ayoko nang maalalang lahat. Nakakahiya. At mas lalo pa siyang umisi. Oh goodness. Bulong ko habang nagtalokbong na sa kumot. Help me survive this humiliation. Pero bago pa ako makapagdrama ng bongga, hinila ni isang kumot para makita ang mukha ko. Fairy, kasal na tayo. You are my wife now. My Mrs. Alcanar. At doon ako tuluyang napahinto. At tila mas dumoble ang tibok ng puso ko. Magsasalita pa sana ako pero tumunog ang cellphone ko sa bedside table. Napakunot ako ng noo. Pagtingin ko, 20 missed calls from Dad. Literal na nanlamig ang buong katawan ko. Lagot! Lagot na ako niyan! Halos mapasigaw ako habang napapatayo mula sa kama. Agad kong tinakpan ang mukha ni Ace gamit ang dalawang palad ko. Close your eyes! Magbibihis ako! Napatigil siya sandali. Tapos ay biglang tumawa. I saw everything already. Sabi niya habang nakataas ang isang kilay. Parang nangaasar. Kahit na! Ibinalot ko ang sarili ko sa kumot at nagmamadaling hinanap ko ang mga damit ko. Diyos ko, bakit ngayon pa talaga tumawag si Papa? Habang nagsusuot ako ng shorts at shirt, ramdam ko ang tingin ni Ace sa likod ko. Pagkaayos ko, mabilis kong kinuha ang bag at cellphone. Ace! Hingal kong sabi. Saka na lang tayo mag-usap ah. Kailangan ko muna umuwi eh. Tumayo siya mula sa kama. Fairy, mahinang tawag niya. You know we have a lot to talk about, right? Napalingon ako. At grabe, yung itsura niya. Fresh from bed, hot husband look. Later! Halos tumili akong sagot, sabay talikod at patakbong lumabas ng pinto. Oh my goodness, may asawa na talaga ako. Halos hindi ako makapaniwala. Ano ba tong pinasok ko talaga? Ace point of view. Pagkaalis ni Fairy, napalapat ako sa headboard, hawak ang kumot na amoy niya. Damn, what a night, what a woman. Hindi ko alam kung dahil sa alak, sa itsura niya kagabi, o sa paraan ng pagtitig niya sa akin na parang ako lang ang lalaki sa mundo. Ayoko na siyang pakawalan. Nag-stretch ako sandali, napangisi at agad tinawagan ng assistant ko. Locate someone for me, sabi ko habang inaayos ang buhok ko sa salamin. Kita ko ang mga kagat niya sa leeg ko. She's wild, cute, and deliciously wild. Yes sir, sino po? I tilted my head, letting her name roll off my tongue. Find everything about Fairy Madrigal. Everything, sir? Everything. Mariin kong ulit. Background, family, address, work, lahat. And do it discreetly. Yes, sir. Pagkababa ng tawag ay napangiti ako ng malalim.
Hindi ko pa ganong kakilala si Fairy. Pero sa iisang gabing yun, she turned my world upside down. At hindi ako sanay nang may babae na aalis na lang basta sa buhay ko. I walked toward the window, looking out the city. She thinks she can just leave me? Bulalas ko. Not happening, because whether she remembers it or not, she's my wife now. At gagawin kong lahat para siguraduhin na hindi niya yun matatakasan. Fairy's point of view. Pag-uwi ko sa mansyon, nakita ko kagad sila sa sala. Si Mama, si Papa, halatang nagngingit-ngit, at si Ate Faye. As usual, punong-puno ng pangungutya sa mga mata. At si Brixton, ang ex-boyfriend ko na ngayon ay fiancé na ni ate. Hindi ko alam pero nang makita ko silang magkahawak kamay, ay hindi na ako nasasaktan. Parang wala na lang sa akin. Dahil ba sa nangyari kagabi? Saan ka galing, Fairy? Sigaw ni Papa. Napasinghap ako. Ayoko na ng stress. Ang sakit pa nga ng ulo ko eh. Pero bago pa ako makapagsalita, ay nagsalita na ang bida-bida kong ate. Naku pa, sabat agad ni Ate Faye na may kasama pang irap. One of my friends saw her at the bar at nagpapakalasing. Mukhang hiniwalayan na ata ng katinuan kagabi. Ramdam ko ang pagtaas ng kilay ko. Talaga ba? Huminga ako ng malalim at piniling hindi patulan. Hindi ko na sila pwedeng pakitaan pa nang umiiyak ako. Hindi sila worth it. My mother crossed her arms. Fairy, bakit ka nagtungo sa bar? I look at all of them. Ang pamilya kong si ate lang ang may kasalanan. Pero parang ako palagi ang may mali. And for the first time in a long time, I felt nothing but exhaustion. So I straightened my shoulders. Because I was heartbroken. Sagot ko, diretso, walang drama. At kung bakit ako heartbroken, alam niyo na siguro ang sagot dyan. Namilog ang mata ni ate at agad bumitaw kay Brixton. Parang natamaan. Pero ako, kalmado lang at malamig lang na nakatitig sa kanila. And yes, dagdag ko pa. Nagpakalasing ako. Kasi tao ako at nasasaktan ako. Huminto ako sandali sa ngumiti ng bahagya. Pero okay na ako ngayon. Hindi ko alam kung bakit pero sumagi sa isip ko ang ngiti ni Ace. A strange warmth touched my lips. Papa narrowed his eyes. Okay na? Paano kang magiging okay? Overnight? Basta, I'm fine. At sa unang pagkakataon, tumingin ako kay Brixton ng diretso sa mata niya at wala akong naramdaman. Not pain, not longing, not love. Just freedom. At nagulat silang lahat nang bigla akong ngumiti ng maluwag. Actually, I said, I've never felt this better in my entire life. Para bang may sumabog na katahimikan sa buong sala matapos kong sabihin yon. Si Mama napatayo. Si ate napakunot ang noo. Si Brixton hindi makatingin. Si Papa ang unang nakarecover. Napabuntong hininga siya ng malalim. Yung tipong napapikit pa habang iniipon ang lahat ng pasensya niya. Kung yan ang paraan mo para makalimot, mahina ngunit mariin niyang sabi. O sige, gawin mo. Pero hindi magbabago ang desisyon namin. Ipakakasal pa rin si Ate Faye kay Brixton dahil nagdadalang tao na siya. Parang may kumurot pa rin ng konti sa puso ko. Pero mas mahina na. Mas kaya ko na. Hindi tulad dati na parang gumuho ang buong mundo ko. Ngumiti ako. Alam ko, Papa. Naintindihan ko. Nagtinginan silang lahat sa akin. Parang hindi makapaniwalang hindi ako umiiyak o nagwawala. Pero hindi ko na sila bibigyan ng satisfaction na makita kong wasak. Hindi na. Huminga ako ng malalim saka muling nagsalita. Pero since narito na rin naman kayo, tinapunan ko ng tingin ng buong bahay. Ang mga pader na minsan ay naging tahanan pero ngayon, puro alaala na lang ng sakit at pagkakanulo. Gusto ko magpaalam na bubukod na ako. Napaatras si Mama at nagulat. Fairy! Ano bang... I don't want to stay here anymore. Diretso, walang pag-aalinlangan kong sambit. Hindi na ako komportable, hindi na ako masaya. And I deserve a place where I can breathe. Si ate,
Biglang sumabat ng may halong panlalait. Magdadrama ka pa, Fairy? Saan ka naman titira? Sa bar? Napangiti ako. Hindi yung pikon ng ngiti, kung hindi yung confident. Yung alam kong may lihim ako na hindi nila alam. Don't worry about me, ate. Bahagya kong itinaas ang kilay ko. I already have a place to stay. Napatingin sa akin si Papa ng matagal na parang tinitimbang kung kaya ko ba talaga ang desisyon ko. Tahimik ang buong sala. Ramdam kong pag-aalinlangan nila, lalo na ni Mama. Pero sa huli, tumango si Papa. Pumapayag ako, sabi niya sa wakas. Hindi ka na rin naman na bata. 25 ka na. Alam mo na ang tama at ang mali. Kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Para akong nabunutan ng tinik. Hindi ko in-expect na papayag siya ng ganito kabilis. Pero siguro, nakita niya na rin na hindi ako masaya rito. At siguro kahit papano, gusto rin niyang makita akong maging masaya ulit. Nag-aalalang nagsalita si Mama. Sigurado ka ba, anak? Wala ka bang pinagdadaanan pa? Napangiti ako. Pinagdadaanan? Oo, pero nakakabangon na ako, Mama. Hindi ko kayang gumaling kung araw-araw ko silang nakikita. Tumitig ako kay Ate Faye at Brixton at hindi sila makatingin sa akin ng diretsyo. Gusto ko namang magkaroon ng bagong simula, somewhere na walang sakit. Naalala ko ngiti ni Ace, yung mapang-asar pero nakakakilig, yung yakap niya kaninang umaga, yung boses niyang parang sinasadyang mang-akit. Papa nodded again. Kung kailangan mo ng tulong sa paglilipat, sabihin mo lang. Nagulat ako't lumawak ang ngiti ko. Salamat po, Pa. Sobra. And for the first time in a long time, naramdaman kong pinipili ko ang sarili ko, hindi sila. Pag-akyat ko sa kwarto ko ay para akong nauupos na kandila. Hindi ko alam kung pagod ba ako, lutang o kinakabahan. Baka all of the above. Kaagad kong hinanap ang cellphone ko and I dialed Ace's number. Lumipas ang 2 ring bago niya sinagot. Fairy? Boses niya'y kalma, mababa at may halong pag-aalalang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Aalis na ako sa bahay namin. Sandaling katahimikan. Okay, I'm listening. Tell me more. Sagot niya. Tutuloy ako sa'yo. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang boses ko. Siguro dahil ngayon ko lang talaga na-realize na may asawa na ako. At sa kanya ako titira. Fairy! Napaupo ako sa kama nang marinig ko ang tono niya na may halong saya. You're moving in with me? Tanong niya pa na may bahagyang amusement sa boses. Napapikit ako habang hawak ang cellphone ng mahigpit. Pero kung ayaw mo, I want to. Diretso't walang pag-aalinlangan niyang sambit. Of course, I want to. You're my wife. Napakagatlabi ako. Hindi ko alam kung bakit sapul sa dibdib ko ang simpleng linya na yon. Susunduin kita. Dagdag niya sa mababang boses. Just tell me when. Ngumiti ako kahit walang nakakakita. Ngayon na. Narinig ko siyang tumawa ng mahina. Yung tipong proud at excited. I'll be there in 20 minutes, Mrs. Alcanar. Nag-init ang pisngi ko. Stop calling me that. No, sagot niya. Get used to it. Sa kanya ibinaba ang tawag. Ang lakas ng loob mong umalis ah. Masama niyang sabi. Napahinto ako sa pag-aayos ng maleta ko nang marinig ko ang boses niya. Yung boses na halos araw-araw sumasabay sa sakit na itinatago ko noon. Pero ngayon, wala na. Wala na siyang epekto. Paglingon ko, si Faye nga, nakapamewang, nakataas ang kilay. Parang siya pa yung may karapatang magalit. Huminga ako ng malalim, hindi para pigilan ng luha, kung hindi para pigilan ng tumawa. Kasi kung sino pang may kasalanan, siya pa talagang may ganang umasta ng ganito. Hindi ka ba masaya nga alis na ako? Tanong ko. Para naman makagalaw kayo ng maayos dito ng fiancé mo. Umikot ang mata niya. Oh, bitter ka pa rin? Napangisi ako. Ako, bitter? Lumapit ako ng bahagya. Hindi, Ate Faye. Matagal ko nang tinanggap ang lahat. Napalunok siya pero hindi umimik.
At saka kahit sinasabi ni Brixton na lasing siya nung may nangyari sa inyo, nagkibit-balikat ako. I didn't take it as a valid reason. Bumilis ang paghinga niya. Kita ko sa mukha niya na akala niya yatakihin ko siya. Bubugahan ko siya ng galit. Pero wala. At dun siya hindi handa. So, sayo na siya. As in, sayong-sayo. Kalmado kong sambit. Nakita ko kung papaanong nagngit-ngit ang panga niya. Hindi siya makapagsalita at wala talaga siyang ideya kung bakit hindi ako nasasaktan. Ate Faye folded her arms. Kung move on ka na talaga, bakit ka nagmamadaling umalis? Ngumiti ako. Because I have somewhere else to be. At bago pa niya maitanong kung saan, may tumunog na isang eleganteng car horn sa labas. Alam kong si Ace na yun kaya naman lalo akong napangiti. At may taong naghihintay sa akin. Pagbaba ko ng hagdan, ramdam kong bigat ng maleta ko. Pero mas magaan pa rin yun kesa sa bigat ng pananatili ko rito. Huminga ako ng malalim bago lumabas ng pinto. Pagbukas ko, naroroon sila Papa, Mama, at maging si Brixton nakatayo sa gilid. Bit-bit ko ang gamit ko. Hindi ko na tiningnan si ate. Sapat na ang sinabi ko sa kanya kanina. Pa, Ma, ngumiti ako ng mahinahon. Aalis na po ako. Si Mamay agad lumapit. Hinawakan niya ang braso ko. Parang nag-aalala pero hindi niya ako pinigilan. Mag-iingat ka anak. Tumango ako. Opo Mama. Si Papa naman ay nakatayo ng diretsyo. Parang sinusuri pa ako sa huling pagkakataon. Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Sabi niya sa mas malambot na tono ngayon. At kung hindi ka komportable sa lilipatan mo, dito ka pa rin umuwi. Napangiti ako ng bahagya. Salamat po Pa, pero okay lang ako. I'll be fine. Nakita kong nagbigay siya ng isang maiksing tango. Hindi man expressive pero yun na ang paraan niya ng pagsasabing nagtitiwala siya sa akin. Si Brixton naman, tahimik lang na nakayuko. Halos hindi makatingin sa akin. Wala na talaga. Hindi ko na siya mahal. Hindi ko na kailangan ng paliwanag niya. Tapos na kami. Matagal na. Tahimik akong tumalikod para ilagay ang gamit ko sa tabi. At doon ko nakita kung bakit sila parang nagtaka. Dahil may nakaparadang matte black SUV sa harap mismo ng gate namin. At nang bumukas ang pinto sa driver's seat, tumambad ang isang lalaking nakasuot ng white shirt at black slacks. Crisp and perfectly fit. His eyes immediately found mine. At kahit malayo, the way he looked at me felt like a claim. Nagkatinginan kami. And goodness, hindi ko maitago ang ngiti ko. Lumapit siya. Walang pakialam kung sinong nanonood. At nang nasa harap ko na siya, dahan-dahan niyang kinuha ang maleta ko mula sa kamay ko. Are you ready? Tanong niya. Mababa ang boses at may halong ngiti. Tumango ako. Marahan pero buo. Yes. At sa harap ng pamilya ko na minsang sumira sa puso ko, ay may isang lalaking walang pag-aalinlangang tinanggap ako ng buo. Pagkalipas ng ilang minuto sa biyahe, bigla niyang iniliko ang sasakyan sa isang private subdivision. Pagdaan namin sa gate ay automatic itong bumukas. Sumulyap ako kay Ace. Security system. Maiksing sabi niya. Nakaregister ang plates ko. Umangat ang kilay ko. So hindi lang pala gwapo at matipuno. Mayaman din pala siya. I didn't say it loud pero halata ata sa mukha ko dahil napangiti siya. Pagpasok namin sa street, napatulala na ako. Pero nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking bahay, literal na napatakip ako sa bibig ko. Wow! Hindi ko napigilan. Ang laki ng bahay. Modern ng style. Pero glass panels. May warm lights. May balcony sa second floor. May garden na mukhang ginawa ng professional. Ito yung mga tipong nakikita ko lang sa website. Pero mas maganda in person. Sa'yo to? Tanong ko't hindi pa rin makapaniwala. Ace stepped out of the car, walked to my side, and opened the door for me like some kind of a gentleman straight out of a romance book. Then he smirked. Yes, Mrs. Alcanar. Welcome home. Nahulog ang pangako. Home?
Dito ako titira? Lumapit siya at bahagyang yumuko sa level ko. Of course, you're my wife. Pumikit ako sandali kasi girl, ang lapit ng mukha niya. At ang boses niya, parang nangaakit talaga. But, huminga ako ng malalim. Ang laki naman, para tong mansyon. Sigurado ka bang? Pinutol niya ako. Fairy, He said slowly, looking straight into my eyes. wala akong balak pagstayin ka sa maliit na apartment. You deserve a place that's safe and comfortable. At sabay akbay niya sa akin para akayin papunta sa loob. You're home now, as long as you want to be. Napahawak ako sa dibdib ko dahil parang may fireworks doon. This place felt like the beginning of something real. Pagkatapos kong ayusin ang mga gamit ko'y umupo ako sa gilid ng kama. Si Ace naman, nakasandal sa pader, nakatupi ang braso, at nanonood sa akin na parang aliw na aliw. Hindi ko na kayang kabako kaya't derechahan ko siyang tinanong. Are you rich? Napataas ang kilay niya. Halatang hindi inaasahan ang tanong ko pero hindi ko siya binigyan ng tsansang umiwas. Kasi kahit rich ka pa, mabilis kong dagdag. Gusto kong mag-work. Gusto kong kumita ng sarili kong pera. Ayokong maging pabigat sa'yo lalo at huminga ako ng malalim saka nag-angat ng tingin. Lalo na't wala namang divorce sa Pilipinas. We're stuck with each other, legally. Nakita ko kung papaanong unti-unting umangat ang sulok ng labi ni Ace. At nakita ko sa mga mata niya na tila ba namamangha siya sa akin. Lumapit siya ng dahan-dahan. Pagdating niya sa harap ko, yumuko siya ng konti para pantay ang mga mata namin. Fairy, He said softly. you didn't even ask what I do for a living. Nagkunot noo ko. So, you're rich? Tinawanan niya ako ng mahina. Let's just say, I'm doing very well. Umupo siya sa tabi ko and turned slightly to face me. And if you want to work, I won't stop you. I'll support you kahit saan mo gusto. Tumingin siya ng diretso sa mata ko. Walang kalokohan sa boses niya. But don't ever say you'd be a burden to me. Napatulala ako. You're my wife. I didn't marry you para isiping magiging pabigat ka. Bahagya siyang ngumiti pero may halong something deeper. I married you because I wanted you. Nag-init ang pisngi ko. Ace, lasing ako nun eh. Yes. Putol niya. Pero hindi ako lasing. And I knew exactly what I was doing. Pero, Fairy, his voice dropped, calm but intense. I don't regret marrying you. And then he leaned in closer. Halos maramdaman ko na ang hininga niya sa pisngi ko. Do you? Damn! Nanayo ang lalamunan ko. Parang na-freeze ang buong katawan ko nang tanungin niya yon. Bakit parang mas lalo akong kinakabahan kapag mas malapit siya? Do I regret it? Nagkatinginan kami. Pakiramdam ko'y naririnig niya ang bawat tibok ng puso ko. Dahil ako mismo, naririnig ko yon. Pero hindi ako umatras. Huminga ako ng malalim, dahan-dahan at nagsalita. Hindi ko alam. Amin ko. Honest. Hindi ko pa kayang sabihin kung regret ba ito or something else. Tumangutango siya. Parang inaasahan niyang sagot ko. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya nainis. Hindi rin siya lumayo. Instead, he softened. That's fair. Sabi niya. You barely know me. And your life just flipped overnight. Umupo siya ng mas maayos. Pero hindi pa rin inaalis ang tingin sa akin. You were hurting. You were drunk. You were betrayed. Anyone in your position would be confused. Then he paused. But let me make something clear. Lumapit ulit siya. This time, mas gentle. Hindi kita pipiliting mahalin ako. At hindi rin kita pipilitin na maging comfortable agad. Napatingin ako sa labi niya. Bakit bang lapit mo? His voice dropped lower. But I won't pretend either. Nagtagal ang tingin niya sa akin. Parang binabasa niya ang bawat reaksyon ko. I'm your husband now, and I will act like it. Kinabahan ako ng sobra. Anong ibig mong sabihin dyan? Bulong ko.
He smirked slowly and dangerously charming. I mean, Lumapit ang kamay niya sa pisngi ko at hindi ko na napigilang mapasinghap. I'll take care of you. Napasingkit ako ng mata. Take care? As in parang asawa? As in exactly like that. Hinila niya ng konti ang ilaw mula sa lampshade, giving his face a softer glow. So you don't have to be scared about money, or your place here, or your future. His thumb brushed my cheek. You're safe with me. Napakapit ako sa bedsheet dahil kung sa puso ako kakapit, siguradong tutukod na ako sa kanya. Ace, mahina akong bulong. Yes, Fairy? I still want to work. Ngumiti siya. Hindi na amused kung hindi proud. Then, I'll help you find work. Nagulat ako. Hindi mo talaga ako pipigilan? No. He shook his head. Kasi gusto kong makita kang may halaga. Hindi lang dahil asawa kita, kung hindi dahil ikaw si Fairy Madrigal. Huminto siya sandali. Or should I say, Fairy Alcanar? At bago pa ako hiligin at makapag-respond, tumunog bigla ang tiyan ko. Sign na gutom na ako. Buwisit, bakit ngayon pa? Nakakahiya. Nakagat kong ibabang labi ko't hiyang-hiya. Ace burst into laughter, low and warm. Come on! Sabi niya habang tumatayo, extending a hand for me. I'll make you dinner. Habang kumakain kami ay tuloy-tuloy lang ako sa pagkain. Ang sarap din magluto ni Ace. Perfect husband talaga for me. Kung gusto mo, sa amin ka na magtrabaho. Biglang sambit ni Ace habang kumakain kami. May opening sa admin department. Or kahit na saan gusto mo, just tell me. Napakunot noo ko. Trabaho? Sa kumpanya mo? Tumango siya. Oo, para hindi ka na mahirapang maghanap. At least, magkakasama pa tayo. At inabot nito ang business card. Nang maabot ko yun na inilapag ko dahan-dahan ng kutsara ko. Wait lang. President ka ng AAA Corporation? May bahagya siyang ngiti. Yung tipong hindi niya kayang pigilan. Akala mo ba, magic lang kung bakit Ace Alcanar ang pangalan ko? Sabay kindat pa na parang nangaasar. Literal akong natigilan. So, ikaw yung Ace sa AAA as in the Ace? Sagot niya. Inangat ang kilay. Does it make you uncomfortable? Umiling ako. Hindi naman. Pero ngayon ko lang na-realize kung gaano kang ka-big time. Umupo siya ng mas maayos. Listen, hindi kita inaayang mag-work doon para kontrolin ka. Gusto ko lang magkaroon ka ng oportunidad para makapagsimula ka ulit on your own terms. Napabuntong hininga ko. Ramdam kong bigat ang mga nangyari sa buhay namin. At ang ginhawang hindi ko maipaliwanag sa presensya niya. I'll think about it. Mahina akong sabi. Pero kailangan ko ng role na pinaghihirapan, Ace. Hindi yung bigay lang. Tumango siya at may kung anong lambing sa mga mata niya. I know. At yun mismo ang rerespetuhin ko. Pagkatapos ay ngumiti siya. I'm proud of you, Fairy. Sabi niya. And whichever path you choose, I'll support you. It's been a month now. Tinupad ni Ace ang pangako niya na aalagaan niya ako. At nagtatrabaho na rin ako sa kumpanya niya. Pero sikretong relasyon namin bilang mag-asawa. Ayoko kasi ng special treatment. Ipinasok ko si Katrina doon para magkasama kami sa work. Hanggang isang araw habang kumakain kami sa cafeteria, ay bigla akong nakaramdam na para bang hinahalukay ang tiyan ko. Pagkakuha ko ng tray ko ay naglakad ako pabalik sa mesa namin ni Katrina. Pero bago pa ako makaupo, biglang umikot ang paningin ko. Parang may malamig na gumapang mula batok pababa sa tiyan ko. Hoy, Fairy! Okay ka lang? Tanong ni Katrina habang kumakaway pa para makita ko siya. Dito, girl! Pero bago ko pa marating ang mesa, sumipa ang kirot sa sikmura ko. Napahawak ako sa tiyan ko sabay na paduwal. Mabilis kong itinakip ang kamay ko sa bibig ko pero hindi ko na napigilan ang pagtalo ng sikmura ko. Fairy! Mabilis na tumakbo si Katrina papunta sa akin, hawak ang braso ko. Hoy girl, ang putla mo na! Huminga ako ng malalim, pero lalo lang akong naduwal.
Pumiyok ang boses ko. Feeling ko, masusuka ako. Hindi na niya ako pinatapos. Hila-hila niya akong palabas ng cafeteria at diretsyo sa washroom. Pagpasok namin ay halos yumakap ako sa lababo sa lakas ng hilo ko. Girl, buntis ka ba? Bulong ni Katrina habang malalaki ang mga mata. Ha? Hindi. Mahina akong sagot pero kahit ako, hindi kumbinsido sa sarili kong sagot. Napatingin si Katrina sa akin na parang may nalaman siyang sikreto. Fairy, isang buwan na kayong magkasama ni Ace sa isang bahay. Napaikot ko ang mata ko kahit nahihilo. Katrina, hindi porket magkasama. Bigla ay nahilo na naman ako. At doon ay parang biglang may lumatag na realization sa isip ko. Hindi pa nga ako dinadatnan. Napalunok ako. Kat, late ang period ko. Mahinang sambit ko. Girl, sabi ni Katrina. Halos pabulong pero punong-puno ng kilig at panik. Buntis ka, girl! Namula ko, kinabahan at kinagat ang labi ko. Huwag kang maingay, please. OMG! Bulong niya. Sinisilip kong may ibang tao. Tatawagan ko si Mr. President. Hinawakan ko agad ang kamay niya. Wag muna. Kailangan ko muna makasigurado. Katrina brought me a PT. And when I tested, halos mapaawang ang labi ko. It's positive. Tili pa ng tili si Katrina at niyakap ako ng mahigpit. Congratulations, sis! Masaya nitong bati sa akin. Thank you, but I still can't believe it. Mangiyak-ngiyak kong sambit. Ako na sanang magbabalita kay Ace, kaya't nagtungo ako sa opisina niya. Pero habang papatungo ako ron hawak ang PT na may positive result, ay hindi ko inaasahang makakasalubong ko si Brixton at Faye. Wow! Why are you here, Fairy? Don't tell me sinusundan mong asawa ko rito, ah. Pagdidiin ito sa salitang asawa. So kasal na pala sila. Peke ako ngumiti. Susundan ko siya? Bakit? Sa ano bang dahilan? I'm here because I work here. Kayo, ba't kayo nandito? Well, we had a business project with Mr. Alcanar. Alam mo naman kung gaano kagaling si Brixton, diba? That's why we're here. We earned Mr. Alcanar's trust. Napatingin ako kay Brixton at nakita ko sa mga mata niya na tila may halong lungkot nang makita ko. Pero wala na akong paki sa kanya. O sige, good luck with your projects. Sambit ko saka dumiretso sa assistant table ni Ace. Pagkatalikod ko sa kanila, ramdam ko pa rin ang mapanuring tingin ni Faye sa likod ko. Pero hindi ko na yun ininda. Mas mahalaga ang hawak-hawak kong PT sa loob ng bag ko. Pero bago pa ako makalapit sa pinto ng opisina niya, narinig ko ulit ang boses ni Faye na may halong pang-aasar. Good luck din sa'yo, Fairy, ah. Sana naman this time, may gawin ka ng tama sa buhay mo. Hindi ako lumingon. Ngumiti lang ako na mapait. This time, oo, may ginawa akong tama. Pinalaya ko na sila. At ngayon may buhay na akong iniingatan sa sarili ko. Paglapit ko sa assistant ni Ace ay agad siyang tumayo at ngumiti ng magalang. Ma'am Fairy, good afternoon. May ongoing meeting si Sir with the Madrigal Brixton team eh. Pero sasabihin ko pong may kailangan kayong sabihin after. Tumango ako. Thank you, important lang po. Habang nagsasalita ako, nakasalubong kong tingin nito at parang may napansin siyang kakaiba. Siguro'y namumutla ako. Siguro halata sa kamay kong nanginginig habang hawak ko ang strap ng bag ko. Ma'am, gusto niyo pong maghintay sa loob ng lounge? I'll prepare juice for you. Bago pa ako makasagot, may tumawag sa akin mula sa hallway. Fairy! Nangulingunin ko'y lumabas mula sa meeting room si Brixton. Siguro ay break o tapos na sila. Nakakuyom ang panga niya at mas lalong lumalim ang tingin niya nang magtagpo ang mga mata namin. Is everything okay? Tanong niya. Bahagya akong ngumiti. Yes, I'm completely fine. Pero hindi ko inaasahan ang susunod niyang gagawin. Isang hakbang siyang lumapit na para bang gusto niyang tingnan ng mas maigi ang mukha ko. You look so pale. Mahinang sabi niya. Bago pa siya makalapit ng husto ay lumabas si Ace mula sa meeting room. He was serious, pero nang makita niya ako ay biglang nagbago ang ekspresyon niya.
Fairy? Tawag niya na may bahagyang pag-aalala sa tono. Mabilis siyang lumapit. Are you okay? What are you doing here? Pero bago ako sumagot ay lumipad ang isang tingin ni Faye mula sa likod niya, na puno ng hindi maipaliwanag na galit. At si Brixton, hindi ko maipaliwanag kung ano yon pero malinaw na hindi siya komportableng makita kaming ganito ni Ace. Huminga ako ng malalim. Ace, I have something to tell you. At sa loob ng bag ko, ramdam kong nanginginig pa rin ang pregnancy test na hawak ko. At kahit naroroon pa sila Ate Faye at Brixton, ay inabot ko kay Ace ang piti ko. Nanlaki ang mga mata ni Ace. This is... Hindi maituloy-tuloy ni Ace ang sasabihin. Are you... pregnant? Nakangiti akong tumango. I'm gonna be a father! Sigaw nito at sa sobrang tuway niyakap niya ako at binuhat. What? You're pregnant, Fairy? Gulat na sambit ni Ate Faye. At sinasabi mong anak ni Mr. Alcanar? Natawa ito. Oh, come on! Baka anak mo yan sa ibang lalaki. Pinapasalo mo lang kay Mr. Alcanar. Nakita ko ang biglaang pagdilim ng mukha ni Ace. Don't you talk to my wife like that? Sigaw ni Ace na siyang ikinagulat ni Ate Faye at Brixton. Natigilan ang mga empleyadong naglalakad at napahinto. Si Ate Faye na kanina'y nakangising na ngaasar ay biglang nanlaki ang mga mata. Halatang hindi makapaniwala sa narinig niya. Ano raw? Wife? Halos pasigaw niyang tanong. Si Brixton naman, para siyang natamaan sa sikmura. Namutla at napatingin sa akin, sabay balik kay Ace. Ace, anong ibig mong sabihin na wife? Halos pabulong niyang tanong, pero punong-puno ng tensyon. Hindi nagdalawang isip si Ace. Hinawakan niya ang bewang ko. We got married a month ago. Malinaw, walang pag-aalinlangang deklarasyon ni Ace. And yes, Fairy is carrying my child. Kahit nanlalambot pa ako sa gulat at hiya, hindi ko mapigilang tumingin sa kanya. Seryoso ang mukha niya pero puno ng confidence at saya. Na para bang buong mundo ang ibinigay ko sa kanya sa iisang positive sign. Si Ate Faye ay napangangat literal na hindi makapagsalita. At hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya sa akin, pero halatang nanginginig ang boses. Fairy, you married him? Nang hindi mo man lang kami ni-inform? Hindi mo ba alam kung sino si Mr. Alcanar? Umusok ang ilong ko sa Ines. Ate, bakit? Kailangan ko ba ng approval mo para magpakasal? Ginawa mo ngang lahat ng panloloko behind my back. Tapos parang ako pang may kasalanan ngayon? Napatingin si Ace kay Faye. And don't you dare insinuate anything about her child. Fairy doesn't need to explain herself to you. Pero... Nauutal na si Ate Faye. Hindi ko alam kung anong mas shocking para sa kanya. Ang kasal ba namin? Ang pregnancy? O ang connection ko kay Ace? Si Brixton naman ay tuluyang napayuko. Kita ko ang pagkirot sa mukha niya. Pero hindi na yun mahalaga. Ace turned to me. Hinaplos ang likod ko at halos hindi mapigilang ngumiti. Let's go, sabi niya sa akin. You shouldn't be stressed right now, love. At hinawakan niyang kamay ko at inalalayan papunta sa opisina niya. Iniwan namin sila Faye at Brixton na tulala, tahimik at hindi makapaniwala. Pagkasara ng pinto, hinarap niya ako. Fairy, we're going to be parents. At sa titig niyang puno ng saya at pagmamahal, parang doon ko lang na-realize kung gaano kalaki ang pagbabagong papasok sa buhay naming dalawa. At that night, we decided to tell my parents about us dahil alam ko namang magsusumbong si Ate Faye. At worse, baka gawan pa ako ng kwento. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Gabing-gabi na nang makarating kami sa mansyon. Tahimik ang paligid at tanging ilaw sa sala ang bukas. Hudyat na hinihintay talaga kami. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko pero mahigpit ang hawak ni Ace sa kamay ko. Pagpasok namin ay sabay-sabay silang napatingin. Huminga ako ng malalim. May sasabihin po kami. Lumapit si Ace sa kanila at nagmano. I'm Ace Alcanar and I married your daughter.
Diretsong sabi niya. A month ago. At iyon na. Parang sabay-sabay silang bumuga ng hangin. What? Halos sabay-sabay na tanong ni Mama at Papa. O diba? I told you guys! Nagpakasal si Fairy nang wala tayong alam. Galit na sigaw ni Ate Faye. Hindi ko nga alam kung ano bang ikinagagalit niya. Pero habang ako'y nanginginig sa kaba, si Ace ay kalmado. Hindi ko po pinilit si Fairy. It was her choice and mine. I love her. And I intend to take care of her for the rest of our lives. Napatigil si Mama at napabuntong hininga si Papa. At si Ate Faye, napairap, napailing, at hindi ko alam kung hindi naniniwala o nagsiselos. Fairy, anak, sabi ni Papa ng malumanay pero halatang nagugulat pa. Hindi mo man lang sinabi sa amin. Pasensya na po, Pa. Sabi ko, hindi ko na rin po inasahan ang mga nangyari eh. Pero masaya ko kay Ace. And we're expecting a child. Nanlaki ang mga mata ni Mama. Anak! Magiging lola na ako! At bigla siyang napangiti. Napahawak sa dibdib niya na parang kinikilig. Si Papa naman ay tumingin kay Ace mula ulo hanggang paa. Tapos ay bumuntong hininga. Alcanar, ikaw ba yung presidente ng AAA Corporation? Yes, sir. Sagot ni Ace na may magalang na tono. And I swear, I will protect Fairy and the baby with everything I have. May ilang segundong katahimikan bago tumango si Papa. Kung ganon, I approve. As long as my daughter is happy and safe with you. Parang lumiwanag naman ang mukha ni Mama. Welcome to the family, Ace! At sabay pa silang ngumiti. Pero si Ate Faye ay kaagad na umextra. Seriously? Madiin itong tanong. You're just going to accept that? After everything Fairy did? Hindi niyo ba nakikita? This is insane! Tumayo siya't halos manginig sa frustration. She married a billionaire without telling us. She got pregnant without our knowledge. And now kayo, tinanggap niyo lang ng basta-basta? Nagkatinginan sila Mama at Papa. At sa unang pagkakataon ever, hindi nila siya kinampihan. Ate, mahinahon kong sabi. Kinausap ako ni Ace, nirespeto niya ako, minahal niya ako, at hindi niya ako ninakaw sa'yo. At ginusto mo ang nangyari sa inyo ni Brixton. Never akong kumontra sa inyo, at ngayon may sarili na akong buhay. And if you're jealous, dagdag ni Mama ng malamig. That is your problem, not ours. Napatulala si Ate Faye at literal na hindi makapaniwala. Meanwhile, Ace gently pulled me closer. Kinulong ako sa bisig niya na hindi showy pero very protective. At sa harap ng pamilya ko, mas lalo kong naramdaman na tama nga ang pinili ko. That night, I realized something. For the first time, I wasn't the shadow of my sister. I was finally seen. Pagkatapos ng tensyonadong pag-uusap sa loob ng mansyon, paalis na sana kami ni Ace. Hawak niyang kamay ko habang papunta kami sa pinto. Hanggang biglang may boses na pumigil sa amin. Fairy, can we talk? Even just for a minute. Si Brixton. Tumingin ako kay Ace upang manghingi ng permiso. Hindi siya nagpakita ng selos o galit. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa noo sa kamarahang ngumiti. I'll wait for you in the car, love. Sabi niya sabay haplos sa tiyan ko. Don't take too long, ha? Naiwan kami ni Brixton sa hallway at doon siya napabuntong hininga. Fairy, I'm sorry. Napatingala siya. Kita sa mukha ang paghihirap. Sa lahat, sa panluloko ko, sa pananakit ko sa'yo, sa pagturing ko sa'yo bilang rebound. You didn't deserve that. Tahimik akong nakikinig. Wala nang kirot. Wala nang kahit na ano. Okay na ako, Brixton. Malumanay kong sagot. I'm happy now. And I've forgiven you. Napapikit siya. Parang hindi niya inaasahan ang sagot ko. Can I hug you? Just one last time. Alam kong wala nang mali siya yun at ito na ang huli. Closure para sa aming dalawa. Tumango ako. At marahan niya akong niyakap.
Para bang pagpapasalamat at pagbitaw sa lahat ng nangyari. Matapos nun ay nakangiti siyang nagpaalam. Ganon din ako. Pero hindi ko napansing may dalawang matang nanlilisik sa malayo. Si Ate Faye. At bago pa ako makapag-react, mula sa gilid ay bigla siyang sumugod. Anong akala mo sa ginagawa mo, ha? Sigaw niya. Ate! Huli na. Sinunggaban niya ako. Sinabunutan ng madiin na halos mapunit na ang anit ko. Malandi ka pa rin! Ate, masakit! Tinatarantado mo ko, Fairy! Sabay tulak niya ng malakas dahil lanket na paupo ako sa sahig. Isang matinis, matalim, at nakakapanghilakbot na sakit ang bigla kong naramdaman sa tiyan ko. Nanginig ang mga kamay ko habang bumababa ang tingin ko sa tiyan ko. At doon ko lang na-realize, I wasn't just hurt. Something felt wrong. Ate! Bulong ko. Halos hindi na lumalabas ang boses. I froze. My body refused to move. The pain grew sharper, hot, twisting, terrifying. Ace! Mahina akong tawag, pero wala akong marinig, wala akong makita. Ang tanging nararamdaman ko ay bigla ang paglabas ng luha sa mga mata ko. Kasabay ng malamig na pangamba na sumakop sa buong pagkatao ko. Fairy! Baka sa boses ni ate ang takot. May init na lumalandas sa gitna ng mga hita ko. Ate! Tulong! Nanginginig ang boses ko. Nanlalabo na ang paningin ko. The baby! Something's wrong with the baby! Pero bago pa ako tuluyang mawalan ng lakas, may malakas na sigaw mula sa malayo. Fairy! Boses yun ni Ace. Paglingon ko'y nakita ko siyang mabilis na tumatakbo papunta sa akin. At ang huling bagay na naramdaman ko bago magdilim ang paningin ko ay ang init na mga bisig niya habang sinasalo ko mula sa lupa. Stay with me, love! Please, stay with me! Bulong niya. Nanginginig ang boses. Nakita ko ang desperadong mukha ni Ate Faye habang unti-unting namumutla. Parang sakalang na-realize ang ginawa niya. Ang lahat ay nagiging malabo. Tunog, ilaw, ingay. Pero ramdam ko ang bawat sigaw, bawat hagulgol, bawat pagkilos sa mga taong nasa paligid ko na parang unti-unti nang lumalayo. Nakayakap lang ako kay Ace pero halos hindi ko na maramdaman ang sariling katawan. Fairy! Fairy! Look at me! Don't close your eyes, please. Baby, look at me! Yun ang boses niya. Basag, nanginginig, parang takot na takot. Anong ginawa mo, Faye? Galit na sigaw ni Papa. Hindi ko sinasadya. I didn't mean. Papa, hindi ko naman alam eh. Umiiyak at litong-litong sagot ni Faye. Nauutal at halos hindi na makahinga. Dahil sa ginawa mo, baka... Sigaw ni Mama bago maputol. Parang natatakpan ng kamay ni Papa upang hindi niya na masabi ang salitang kinatatakutan naming lahat. Oh goodness, no! Oh goodness, no! Bulong ni Ace habang buhat niya ako. Hindi niya maitago ang pag-iyak sa tono niya. Ace? Halos hindi ko na makuhang hininga ko. The baby. Save our baby. Please. We will, Fairy. I swear. Just stay with me, okay? Don't sleep. Don't sleep. Halos pasigaw siya habang niyuyugug ako ng marahan. Desperado. Nang isinakay na ako ni Ace sa kotse ay lumapit si Ate Faye. Iyak ng iyak. Nanginginig ang mga kamay. Fairy, I'm so sorry, please. I didn't mean to. Pero bago pa niya ako mahawakan, nahila siya ni Brixton palayo. Don't touch her. Malalim niyang sabi. Halos umuusok ang ilong sa galit. Nakikita mo bang duguan siya? Ikaw ang may gawa niyan. Ako? Halos hindi makahinga si Faye. Napapaurong. Mabilis na pinaandar ni Ace ang kotse. Mas kumapit ako sa damit niya para makakuha ng lakas. Ace? Habol ang hininga. Natatakot ako. Sumubsob siya sa noo ko. Mabilis na hinalikan ng pawisan kong balat. I'm here, love. Don't be scared. Please don't leave me, please.
At nang makarating kami sa ospital, ay kaagad kaming sinalubong ng mga nurses at doktor sa emergency room. "Sir, we need to lift her." No, I'm carrying her. At walang sino man ang naglakas ng loob na tumutol. Buong pag-iingat niya akong binuhat, pero ramdam ko ang panginginig ng braso niya. Pigil ang sigaw niya, ang luha, ang galit, pero ang takot niya ay umaapaw. Habang inilalagay ako sa stretcher ng ambulansya, si Ace ay nasa tabi ko. Hawak-hawak ang kamay ko na parang kapag binitawan niya ako, mawawala ako sa mundo. "Fairy, stay awake please. I need you." At bago ako tuluyang lamunin ng dilim, tumingin ako sa muka. "I love you." Mahina akong bulong. At doon siya tuluyang napatulala. Ang huling salitang narinig ko ay ang boses niyang halos sumisigaw sa langit. "Please, don't take my wife away from me." Ilang oras ang nakalipas. Ang unang naramdaman ko ay ang malamig na hangin sa pisngi ko. Sumunod ang amoy ng alkohol, disinfectant, at ang tahimik pero mabilis na tunog ng mga makinang nakamonitor. Mahina akong iminulit ang mga mata ko. "Ace?" Mahina akong tawag. Agad siyang napaangat. Para bang isang hibla na lang ng hininga ko ang hinihintay niya. "Fairy," bulong niya. At kita ko ang pagluwag ng dibdib niya nang makita niya akong gising. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko't idinampi sa labi niya. Umiiyak siya't hindi niya na napigilan pa. "You scared me. You scared me so much." Pabulong niyang sabi. At paulit-ulit akong hinahalikan sa kamay. Dahan-dahan kong naramdaman ang sariling luha sa gilid ng mata ko. The baby?" Tanong ko sa nanginginig ang boses. Natigilan siya. Tumigil ang paghinga ko. Tumungo siya at pinunasan ng luha niya bago ko muling hinarap. "Ang baby natin." Lumunok siya at ramdam kong nanginginig ang kamay niya habang hinahawakan ng pisngi ko. "Is strong love." Kumapit siya. "You both made it." Para akong nabunutan ng tinik. Napahagulgol ako sa sobrang ginhawa. "Thank God." Bulong ko. Nanginginig pa rin ang boses. Agad niya akong niyakap. "I'm never letting anything happen to you again." Bulong niya sa leeg ko. "Never, I swear." Pero bago ko pa sagutin, biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Ace, bumungad si Mama. Namamaga ang mata sa pag-iyak. Sumunod si Papa. Galit, pero puno pa rin ng pag-aalala. At nasa likod nila, si Ate Faye. Nakatayo siya ng nanlalambot. Mukha siyang puno ng pasa ng sariling pag-iyak. At parang hindi makatingin ng diretsyo. "Fairy." Mahina niyang tawag. Pero bago pa ako makasagot, humarang si Ace. Galit ang tingin. At parang handa siyang maging halimaw. "You're not getting anywhere near my wife." Malamig niyang sabi. "I already told the police everything. If Fairy had lost the baby," humigpit ang panga niya, nagdilim ang paningin, "you'd be in jail right now." Ramdam ko ang tensyon. Ramdam ko rin ang panginginig ni Ate Faye. I just want to." "No. Fairy needs peace." Dagdag ni Ace. Halos umuusok ang ilong sa galit. "You've caused enough damage." Napaiyak si Ate Faye. Napahawak sa dibdib niya. "Fairy, I didn't mean to. I don't want to hurt you." "Ate," mahina kong bulong. Napahinto silang lahat. Tumingin sa akin. I don't hate you." Mahinahon kong sabi. "Pero, please, not right now. I need space. I need to heal. For my baby." At doon bumigay si Ate Faye. Mabilis siyang lumabas at napaupo sa sahig. Humagulgol, hindi makapaniwala sa ginawa niya. Si Mama, napaiyak din. Si Papay pinigilan ng sariling galit. Pero si Ace, lumapit sa akin at hinalikan ng noo ko. "I'm here, love. I'm not leaving your side." Pagkalipas ng 2 linggo sa ospital, ay pinayagan na akong umuwi. Mahina pa rin ako pero stable na.
Hawak-hawak ni Ace ang bag, ang mga papel, pati tubig ko. Literal na parang hindi niya ako iniwan kahit isang segundo. Pagdating namin sa sasakyan, binuksan niya ng dahan-dahan ang pinto at inalalayan ako. "Slow lang, love. Huwag mong bibiglain," sabi niya. Hawak ang bewang ko habang umuupo ako. Napangiti ako ng mahina. "Para naman akong prinsesa sa pag-aalaga mo." He smirked a little, pero halata pa rin ang pag-aalala sa mukha niya. "You're my princess and my queen, kaya wag ka nang kumontra." Habang nagmamaneho siyang pauwi, ramdam kong panay ang sulyap niya sa akin. Humigpit ang hawak niya sa manibela tuwing napapansin niyang napapapikit ako sa pagod. "Love?" "Don't scare me like that again, ha?" Bulong niya. Mahina pero puno ng bigat. Hinawakan ko ang kamay niya. "I'll be okay. We will be okay." Hindi siya sumagot pero ramdam ko ang init ng kamay niya habang hinahaplos ang kamay ko. Pagdating sa bahay, dahan-dahan niya akong inalalayan papuntang sofa. "Up ka muna dito, love. I'll get you pillows." Tumango ako at mainit na umupo. Pagbalik niya, may dala na siyang 2 unan, kumot at tubig. Para akong bagong panganak na reyna na may personal nurse. "Love, sobra naman yata yan." Natatawa kong sabi, pero hindi siya tumawa. Lumuhod siya sa harapan ko. Hinawakan ng magkabila ang pisngi ko. "Fairy, I almost lost you." Napatigil ako at tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. "I'm sorry." Hikbi ko't ramdam ko ang bigat ng nangyari. Pero agad niyang pinunasan ang luha ko. "No, don't apologize. You did nothing wrong." Huminga siya ng malalim. Nanginginig pa rin ang boses. "If someone should say sorry, it's your sister." Napayuko ako. "Ace, ate is still my family." Mahina akong sabi. "Family doesn't hurt you." Mariin niyang sagot. "Family protects you, loves you, values you." Pero nagsisisi na siya. Bulong ko. "I know, pero hindi ibig sabihin na okay na agad. She needs to face what she did. And you need to heal away from toxicity." Lumapit siya at hinawakan ng tiyan ko sa kamarahang hinalikan yon. Ang init ng labi niya ay parang yakap na nagbibigay lakas sa akin. "Baby," bulong niya. "I promise to protect you and your mommy no matter what." At doon tuluyang bumigay ang luha ko. Niyakap niya ako ng mahigpit, maingat, puno ng pagmamahal at pangako. Lumipas ang ilang araw, unti-unti na akong nakakabawi. Hindi na sumasakit ang tiyan ko at mas naging kalmado ang bawat araw dahil hindi ako pinababayaan ni Ace kahit isang minuto. Dumating ang araw na kailangan naming bumalik sa ospital para sa follow-up check-up. Kinakabahan ako pero mahigpit ang hawak ni Ace sa kamay ko. Pagpasok namin sa ultrasound room, napakapit ako sa braso niya habang hinihintay ang resulta. Maya-maya'y ngumiti ang doktor. "Your baby is doing well. Stable na po ulit ang heartbeat." Napatakip ako sa bibig ko. Napaiyak sa sobrang ginhawa. Ace bent down and kissed my forehead. "I told you, love. We're gonna be okay." Hindi lang siya nakarelief. Tumulo rin ang luha niya kahit pilit niya itong pinipigilan. Pagdating namin sa bahay, nagulat ako. May mga puting ribbon sa hagdan, rosas sa mesa, at mga maliliit na fairy lights na nakasabit sa dingding. "Ace, what's this?" He smiled softly, gentle, and loving smile na una kong minahal. "Close your eyes first." Napangiti naman ako. "I love surprises," sambit ko. Ilang segundo lang ang lumipas at nagsalita muli si Ace. "Open your eyes." Pagdilat ko'y nasa harap ko siya, nakaluhod. May hawak na maliit na kahon. At naroroon ang isang diamond ring. Napasinghap ako sa nakita at halos maiyak. "Fairy, I almost lost you. And I realize I don't want to waste another day not giving you everything you deserve. Will you marry me? Officially, properly, and with the whole world knowing na ikaw ang buhay ko." Iyak tawa kong tinakpan ng bibig ko at halos hindi ako makapagsalita. "Yes,
Yes, Ace. Of course. Yes. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Maingat, puno ng pagmamahal. Hinalikan niya ang labi ko at doon pa lang ramdam ko ng sobra niya akong mahal. You and our baby, bulong niya, are my forever. Ilang araw pagkatapos ay dumalaw si Ate Faye sa bahay. Hindi ako sigurado kung kakayanin ko pero nagulat ako nang makita ko siyang umiiyak. Walang makeup at halos hindi makatingin sa akin. Fairy, I'm really sorry. Hikbi niya. Hindi ko naman sinasadya eh. I really hated myself for hurting you. I hated the jealousy. I'm so sorry. Please forgive me. Tumingin ako kay Ace. Handa siyang tumutol pero hinawakan ko ang kamay niya. Ate, pinatawad na kita. At doon siya tuluyang umiyak. Niyakap ako ng maingat at nagkaayos kaming magkapatid. Hindi pa kami babalik agad sa dati pero nagsimula na ulit kami sa tamang direksyon. Dumating naman ang araw ng kasal na habang naglalakad ako sa aisle ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko. Pero nang makita ko si Ace na nakasuot ng puti, nakangiti, may mga luha sa mga mata. Ang lahat ng sakit, takot at hirap ay napalitan ng purong ligaya. Pagdating ko sa harap niya, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. You're so beautiful, bulong niya. Nakangiti ako at halos maiyak. And you're mine. Hinalikan niya ako pagkatapos ng vows. At ang halakhak at palakpakan ng mga tao ay para bang musika sa paligid. A few months later, hawak-hawak ko na ang anak naming malusog, maputi at may mga mata ni Ace. Si Ace naman ay halos ayaw nang bitawan si baby. Love! Natatawa ko. Akin na muna si baby, magpapafeed ako. No, Reklamo niya. She's with daddy. Pero nang umiyak si baby ay bigla siyang nagpanik at inabot na sa akin ang anak namin. Love, she's hungry. Save her. Natawa ako ng sobra. At habang pinagmamasdan ko si Ace na nakatitig sa amin na parang kami ang mundo niya, doon ko napagtanto na noong una hanggang ngayon ay hindi nagbago si Ace. He's still the man I've met at the bar. Ang lalaking walang pag-aalinlangan na kong tinanggap at minahal. Narealize ko rin na minsan, kailangan mong masaktan para makita mo kung sino talagang karapat-dapat sa'yo. At kapag natuto kang bumitaw sa maling tao, darating ang pag-ibig na tunay na magpapahalaga sa'yo. Wakas!